Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Napasigaw ang mga residente ng Arakan, Cotabato nang sa labas ng kanilang pamilihang bayan. May nabuong ipo-ipo. Itong tagpong na hulikam sa labas ng pamilihang bayan ng Arakan sa Cotabato nitong linggo ng umaga. Biglang lumakas ang hangin at naging ipo-ipo. Ang video kuha ni Angelica. Around 1:51 PM po, bigla pong lumakas yung hangin. Nakita ko po yung mga alikabok na parang unti-unting bumubuo. After mga 15 seconds, nabuo na po yung malaking ipo-ipo. Uy, untata na yung taon. Natakot po talaga kasi katapat po ng tindahan namin. Makalipas ang ilang segundo, unti-unti itong humina. Pero bigla itong lumakas. Uy, grabe. Lord. Hanggang sa Unti-unting lumusaw na po. Thank God for kay wala po damage. pero isa nga bang ipo-ipo o buhawi ang nabuusan ng videohan sa Arakan? Ayon sa Pag-asa, ang navideohan sa labas ng Arakan Public Market, mukhang ang mga buhawi ay hindi pa nabuhawi. Ang tawag sa mga ito ay dust devils. Kumpara sa mga buhawi, hindi gaano kalakas sa mga dust devils. Mas maliit din ang mga ito. Karamihan ng mga dust devil, ilang metro lang ang taas. Pero may ilang dust devil na mahigit 1 kilometro ang taas at halos 10 hanggang 100 meters ang lapad. Nabubuo mga ito sa may init na lugar kagaya ng disyerto o malalawak na bukid. Pwede rin sa mga sementadong lugar na sobrang init. Kapag mainit yung hangin, aakyat po yan pataas, yung tinatawag natin na updraft. Kapag nagsimulang umikot, kapag lumiliit yung vortex, mas bibilis yung ikot niya. At dyan din hihila ng hangin at mas lalaki yung structure niya. At first, hindi pa siya ganun ka-visible, pero pag nag-gather na yan ng mga alikabok tulad nun sa video natin, ay mas makikita na natin siya. Ang dust devil ay kadalasan tumatagal lang ng ilang segundo hanggang ilang minuto bago maglaho. Kahit sila ay maliliit, maaari din liparin ang mga buhangin, bato o basura. Minsan nakakasira din sila ng tolda, kaya di nilang tumbahin ang mga magagaang na bagay. Kung sakali makakita tayo ng dust devil, iwasan natin ang mga ito agad magtago sa loob ng bahay o ng gusali. Ano yung dapat natin gawin? Wala naman itong further harm na madudulot sa atin. Ang pwede lang ay mapuwing tayo. Kaya kapag may lumilipad na mga maliliit na papel na pwedeng kapag tumama sa atin ay masugat tayo. So, lumayo lang tayo ng konti dito. Pero alam niyo ba na hindi lang sa ating planeta nabubuo ang mga dust devil? Ang pinakamalaking dust devil sa ating solar system nabuo at naitala sa ating kapitbahay na Mars. Ang taas nito tinatayang nasa 20 kilometers. Naobserbahan ang naturang dust devil noong March 2012 ng high-rise o high-resolution imaging science experiment camera ng Mars Reconnaissance Orbiter ng NASA. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Anong kayang gawin ng drone nyo? Ang drone sa isang nag-viral na video sa Mindoro, hindi lang daw kaya kumuha ng aerial footage. Kaya rin daw nitong iangat o buhatin ang isang tao. Paalala lang mga kapuso, huwag gagayahin ang inyong mapapanood. Ang mga turistang nagbabakasyon ngayon, level up na ang mga travel videos. Para aesthetic, dapat naka-drone. Pero ang nag-viral sa reel na ito, hindi ang aerial footage na kuha ng drone, kundi ang drone mismo. Sa laki kasi nito na kaya nitong iangat ang isang tao. Ang video kuha ni Leo sa kanilang bayan sa Sablayan, Occidental, Mindoro, habang naliligo raw sila ng kanyang barkada sa Pantalan. May turista raw na nagpalipad ng isang napakalaking drone. Parang e-bike, isang di pa rin po siguro yung LEC. Bihira lang po kami makakita ng ganong kalaking drone. At sinlex daw ng turista na sa laki nito, kaya daw nitong buhatin o ilipad ang isang tao. Ang kaya lang daw po ng drone is 75 kilos. Yung isa kong kaibigan, nag-volunteer siya. Sumakay nga po siya, tapos nilipad siya. Namangha po kasi bihira lang po kami makakita ng ganon. Hanggang sa dahan-dahan siya nitong binagsak sa dagat. Sa awa naman po ng Diyos, hindi naman po siya nasugatan.
Ang mga drone ay kilala din sa tawag na UAV o Unmanned Aerial Vehicle. Pwede rin UAS o Uncrewed Aircraft o Aerial Systems. Isa itong aerial vehicle na walang nagmamaneho. Ang unang nag-develop ng drone ay ang scientist na si Nikola Tesla noong 1898. Tinawag niya itong teleautomaton. At alam niyo ba na dinevelop ang mga drone para sa isang military mission? Ang unang military drone ay ginamit noong World War I bilang experimental unmanned aircraft. Pero iba-iba ang gamit ng mga drone ngayon. Ginagamit din ito sa mga rescue operations, sa paggawa ng mga pelikula, sa pag-deliver ng mga package, at pati na rin sa magsasaka. May mga magsasaka na gumagamit ng drone para mag-spray ng pataba o pesticide sa malawakang taniman para mas makatipid sa oras. Ang drone na nakita sa viral video ni Leo, marahil ay isa raw agricultural drone. Mataas talaga po ang capacity ng drone na ito to lift objects. It's super lakas. The motors can deliver as much as slightly over 60 kilowatts of power. Technically, kaya niyang magbuhat ng tao. Pero paalala ng mga eksperto, People are not supposed to be in its vicinity when it's operating. There has to be a healthy distance between that and any people around. Hindi dapat po ginagamit na pang-lift ng tao ito because it's not rated really for that. There is danger associated with that. Anybody should not really attempt this. ito naman daw ang tinuturing na pinakamalaking drone sa buong mundo. Ano ang tawag dito? Kuya Kim, ano na? Ito ang Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk. Mukha man itong eroplano pero hindi nito kailangan ng piloto para lumipad sa ere. Isa itong UAV o Unmanned Aerial Vehicle. Ginagamit ito ng US Air Force at ng mga international partners nito para sa kanilang intelligence, surveillance at reconnaissance operations. Ang Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk may wingspan na 130 feet at tumitimbang ng higit 14,000 pounds. Ito ang tinuturing na largest operational unmanned aerial vehicle o drone sa buong mundo. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, tweet o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nabulabog ang mga residente ng Ohio sa Amerika nang dahil sa isang malakas na pagsabog na dulot daw ng isang tumaang bulalakaw. Ito ang pagsabog na narinig at yumanig sa mga kabahayan sa Ohio sa Amerika nitong Martes. Ang tunog dinig hanggang sa mga katabi nitong state, kabilang na ang Pennsylvania. At ang tinuturong pinagmula ng sonic boom, ang liwanag na ito, na namataan sa kalangitan ilang sandali bago narinig ang pagsabog. Ayon sa NASA, ang nabidyohang fireball, isang meteor o bulalakaw. Ang bulalakaw na bumubulusok sa bilis na 45,000 miles per hour. Pumasok sa atmosphere ng Earth bandang alas 9 ng umaga sa Ohio. Una itong namataan malapit sa Lake Erie, bago tutuluyang sumabog sa kalangitan ng Valley City. Dagdag ng NASA, tinatayang nasa 6 na talampakan daw ang lapad ng naturang asteroid. 7 tonelada naman ang bigat. Gayunman, may tuturing pa rin daw itong small asteroid. Malayo-malayo ito kung ikukumpara sa pinakamalaking asteroid sa ating solar system. Anong asteroid ito? Asteroid ang tawag sa isang tipak ng bato o metal na umiikot sa kalawakan. Ang pinakamalaki sa mga ito, ang asteroid na kung tawagin ay Vesta. Ang diameter nito ay humigit kumulang 530 kilometers. Saan naman matatagpuan ang Vesta? Ito umiikot-ikot lang sa asteroid belt o yung parte ng ating solar system na nasa pagitan ng Mars at Jupiter. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa bayan ng Candon sa Ilocos Sur, isang napakalaking panghimagas ang niluto at inihain sa kanilang pista. Tara, tikman natin ang kanilang largest kalamay. Itong panghimagas na nagpapatamis ang ngiti ng mga taga Candon City, Ilocos Sur. Ang napakalagkit at napakatamis na kalamay. Pero sa lahat ng kalamay na matitikman ngayon sa Candon, ito raw ang pinakamalaki. Ang diameter nito, umabot lang naman ng 10 metro. Kaya tinawag nila itong biggest kalamay. The biggest calamay.
part of our Tobacco Festival. It's coincide also of our 25th silver anniversary as a city. Para maluto ang bigas kalamay, nasa 100 residente ang nagbayanihan. The total is 1,867 kilos lahat. Ang composition niyan is 150 gantas, 1,515 na young coconut, 450 na matured na coconut, 360 kilos na brown sugar, dinagdag nilang peanut, pandan, and ube. At ang malaking kalamay na kanilang inihain sa taong to. Pinagsaluhan ng 4 hanggang 5,000 katao. Ang ilan nakapag-sharon o take-out pa. Pero alam niyo ba na ang kalamay hindi lang basta panghimagas para sa mga taga-Kandon? Nakadikit na ito sa kanilang kultura at kasaysayan. Kuya Kim, ano na? Nang sumiklab ang ikalawang digbaang pandaigdig sa Pilipinas, isang bayan ng Kandon sa labis na naapektuhan. Para mapakinabangan ng mga natirang nyog sa kanilang bayan, may naisip daw na ideya ang 6 na kababaihan mula Barangay Bagar. Ang mga nakolekta nilang nyog, asukal at malagkit na bigas, kanilang niluto at ang resulta nito, ang kalamay. Mula sa Barangay Bagar, kumalat ang kalamay sa iba ring barangay sa Kandon. Pakalipas ang ilang dekada, ang kalamay na ang tinuturing ngayong OTOP o One Town, One Product ng kanilang bayan. Ba natin? Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-text o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Tanging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim, at sagot ko kayo, 24 oras. Ngayong weekend, all armies run to Seoul, South Korea para sa much-awaited comeback ng global supergroup na BTS. Ang mga trivia sa likod ng opisyal na pagbabalik ng OT7 o 1 through 7. Yahatid sa atin ni Kuya Kim. Kuya Kim, ano na? Matapos ang 4 na taong gaganapin sa Seoul, South Korea ang pinakailabangang comeback ng K-pop supergroup na BTS. Ang kanilang comeback concert na tinatayang dadaluhan ng 260,000 na katao, espesyal daw. Hindi kasi ito gaganapin sa isang stadium o arena, kundi sa makasaysayang Gwanghwamun Square. Ang Gwanghwamun Square, isang napakalaking pampublikong plaza sa gitna ng Seoul. Dito matatagpuan ang main gate patungong Gyeongbokgung Palace. Ang palasyong ito, na tinayo pa noong 1395, nagsilbing kauna-unahan at pangunahing royal residence ng Joseon Dynasty. Fast forward to 2026, isa na ito ngayon sa pinakadinarayong tourist attraction sa South Korea. Dito pwede ka mag-arkila ng kanilang traditional kasuotan, ang hanbok. Maaari din masaksihan ang changing of the guard ceremony na para bang eksena sa K-drama. Isa pa sa mga pasabog ng BTS para sa kanilang comeback, ang bago nilang album, ang Arirang. Ang Arirang, isang sikat na traditional folk song sa Korea na tungkol sa pag-ibig, pighati, at katatagan. Sa laki ng papel ng kantang ito sa kultura at kasaysayan ng mga Koreano, 2 beses na itong naisama sa representative list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity ng UNESCO. Nakapwa sinumite ng Republic of Korea o South Korea at ng Democratic People's Republic of Korea o North Korea. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.